Hello mga Lods, tuloy tayo mga Lods. So, sa mga naghapunan, bon appetit, have a nice meal. At yun, muchas gracias sa mga mabubusog ng hapunan. Okay mga Lods, tuloy tayo mga Lods. So, ipaunawa natin yung salitang ano ka, siniswerte? Ano ka, hilo? Tapos yung naidagdag ko naman, yung dalawa, ginawa ko lang isa. Ano ka, buang? So anong verse niyan mga Lods? Romans chapter 3 verse 10 until verse 25, 26 yan. Reference, Revelation chapter 21 verse 8 and Revelation chapter 22 verse 15. Okay mga Lods. Kasi nga yung Romans chapter 3 verse 10 ay ang interpretation ko nga dyan ay crazy or buang or baliw. Okay? Baliw. Pero sa aking sarili, sinabi ko sa inyo, wala akong demonyo. John chapter 8 verse 49. Okay? So, mga Lods, dagdag sa buhay natin, tingnan lamang ating mga news updates. As we have the freedom, we know something greater and farther and added in our days, in these days, as parts of freedom, as we learn from Constitution. But yung mga hinawakan ko na mga pieces as great authority is Romans 13 verse 1 and reference is preamble, Philippines constitutions, even tribal constitutions. But the head is preamble before the constitution, because the preamble is the essence of the beginning of constitution before articles. Okay? So there's a lot of corrections and errors of those politicians when it comes of Philippine Constitution's book. So pag sinabi ko dito, kasi darating ang panahon na pag nag-intervention ng Diyos, sunod tayo. Pero nasa inyo na yan, kung susunod o hindi. If, kasi darating din yan wants God to help a nation. But if you are going to disregards because of your stiff-necked eyes and ears, we don't have choice. Hindi natin masunod yung plano ng Diyos. Even the messenger of heaven, hindi natin masunod. So much better keep in silent as a peaceful way of lifestyle while the chaos event is arising here in this world, even these nations, because of side-by-side lying tongues or evil spirit arises because of ignorance. Even they are not ignorance but idiot because of ignoring the plans of God. So that is considered as idiot or crazy or buang. Romans chapter 3 verse 10. Mga Lods, halimbawa kung ako ang anghel nga talaga, halimbawa nga lang, once you discern something, okay? Pag halimbawa, mag-akto ako ng isang kasutan na baliw-baliwan din, anong masasabi niyo sa akin? Nag-testimony na ako. Sa life ko is about the life of reals. Halimbawa, magsuot ako ng sombrero na pag ganito. Meron akong 3 sombrero dito. Halimbawa, magsuot ako ng ganito. Tapos, magsuot ako ng ganito. Okay? Tapos, magsuot ako ng ganito. Anong matatawag nyo sa akin, mga Lods? Matino? Kasi,
Nagpaalam ako sa inyo, di ba? Anong matatawag nyo sa akin? Matino, hindi matino, according to our freedom, and according to our expressions. And hindi rin naman ako si April Boy. Normal lang naman ako na pagkatao na isinilang sa mundo. So, anong masasabi niyan mga Lods? Diba? So, balik na rin natin. Kasi minsan, mas maiging magpaliwanag tayo ng maayos kasi minsan ginagago din tayo eh. Diba? Okay, paliwanag natin ang gusto yung Romans chapter 3 verse 10 ang dagdag paunawa. Yung expression natin na ginagamit na ano ka, hello? Ano ka, siniswerte? Ano ka, buang? Tapos pag sa English naman salita, maliban sa crazy, who are you? Are you idiot? It's very hurting words. Okay? So, mga Lods, in English muna tayo. Kahit baluktot, barok, alam nyo na, di ba? Buluktor yan, nagpaliwanag eh. In English, are you a lucky one? Who are you? Are you a lucky one? Who are you? Are you a blessed one? Who are you? Are you a crazy one? Who are you? Are you an idiot one? So that is very hurting words, no? So that words is represents to all the people in generalize from the creativity of all human being. So that is refers to the people with the spirit of demons, Lucifer, devil, or Satan, or even small gods here inside the universe, pretending so much. A liar, pretending so much, the great pretender, in other words. So it means to say, they asking you, oh, give me that wisdom. If I'm the angel with the knowledge, then I tell you, who are you? Are you a blessed one? Who are you? Are you crazy? Who are you? Are you an idiot? What? You are the idiot one. No way. That's my answer. No way. I don't want to give that wisdom. No way. 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 Understand that? No way. Example. As part of the expressions. Okay? What do you think? The angel will surrender your thoughts? No way. What do you think? You playing hard? That in a one click of decisions making, you perform great things from the wisdom of heaven, from God? I'm sure you are going to hell. No way, I don't want to give that kind of wisdom. If God giving me a wisdom. Okay? From the presence of God. No way. So do not expect too much. Okay? No way. No way. Remember that. Okay, to all of you. I speak unto you, the liar, the thief, robbers, according to Revelation chapter 21, verse 8, under the spirit of necromancy, under the spirit of intelligence people who hack
my mind, who hack my computer, who hack all my gadgets, who hack all the works of my hands. Example, if I am the angel of these days, all of you going to hell. No way, I don't want to give that blessing. That works from the wisdom of God. No way, no way, no way, no way, no way. Unless your nation submit to the hands of God, then you can perform the wisdom of God in some part. But in some part, no way. Especially those lasciviousness thoughts. God don't want allow you to perform that from His wisdom. No way. Once you are going to attempt and to do the wisdom of God with lasciviousness thoughts, you are going to hell. Hell, hell. No way. Now learn this one. Reverse in faster. Okay, reverse in faster. If the same cycle, it's very easy, right? But if it is contrast cycle, then learn it in one day. Learn it in one day. Then after that, ask yourself, I am going to heaven or I am going to hell. Then you must to decide, much better I going to help this angel who explained this contrast cycle of my ears, the itching of my ears, the evil of my eyes are always catching him up for stealing something, all the wisdom from the precepts of God in this life. So that is your problem. You are going to hell. Remember, no way. No way. I don't want to give that wisdom in your nation. No way. And some of you are totally used that wisdom because of stealing something from the frequencies of frequencies. Luke chapter 12 verse 1 until verse 6. Then I tell you, you are going all to hell. Hell, 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 hell. 100%. You are going to hell. Understand? 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 Hell, hell. Okay, in Filipino language, lamang tayo ay mga nakilala, mga matatapang na tao dito sa mundo. Sabi nila. Pero walang magagawa kasi nga dihado. Tayo mga taong dihado na matatapang. Bakit? Mga bobo karamihan kahit maraming matatalino. Di ba? Lalo na sa ating panahon ngayon. Oh. Ano ka, hello? Ano ka, siniswerte? Ano ka, buang? Ano ka, idiot? Magagalit kayo, di ba? Yan ay salita para sa mga taong buang. Kasi, pag inalihan ka naman ng demonyo, in some part ng espiritu ng demonyo, walang kontento sa buhay, nagpapayaman sa sarili, mapagkunwari, namimira, sinungaling, falsifications, magnanakaw ng lupa. Ano pa? Ang dami. Magnanakaw ng kaalaman sa mga tao. Ano pa? Mandaraya, maganda ang dila. Ano pa? Pintahin na lang natin. Kung sinong grupong nagagalit sa mga ganitong bagay, na may daladalang mga baril, naku, matakot na kayo. Delikado yan kasi nagagalit sa inyo yan. Tahimik lang yan. Nag-antay lang yan. Ngayon, ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? No way! Ano ka? Buang? No way! Ako mga lords, mahilig ako sa legalization.
ng mga documents. Pag sinabing legalization, ayaw kong mapahamak. Okay? Ayaw kong mapahamak. Pero kung may basihan ako na hindi ko na nagustuhan, hindi ko na rin sila susundin. Totoo po. Honest. Kaya, pag lumating yung time na yun, yung in-explain ko dito, when it comes of security reason, as added in life, gaya ng mga self-defense, ibigay ko sa kanila yan. Sa uli ko yan kasi para ipakita ko sa kanila na magnanakaw, sinungaling, at walang eksaktong programa. Kasi pamimira yan eh. Biruin mo, nagbitaw ka ng pera para mag-renew, di ba? Nagbitaw ka ng pera para makapasa ka uli. Pinasa ka ng una dahil wala kang diferensya sa utak. Pangalawa, bibigyan kang diferensya sa utak. Ano ba yan? Tapos naglabas ka ng pera. Kaya hindi na ako renew. Kung dumating yung 3 memo, ibigay ko na agad yun. Yung hinahawakan kong self-defense para walang gulo. Yun nga lang, sagutin mo na nila kung anong klaseng search warrant saka arrest, search warrants, arrest. Criminal ba ako? O ano ba yan? Yung mga paratang. Ang daming paratang eh. Iba na ang gobyerno ngayon. Hindi katulad dati noong panahon. Totoo nga sinasabi ng lolo ko eh. Buti na lang, di ko nakalimutan yung mga aral niya. Kaya yung mga lahi din ng lolo ko, nakatingin din sa akin. Kaya nasa inyo na yan. Lolo sa lolo. Gusto ba natin yan? Lolo sa lolo pala. Baka mandilat yung mga mata natin pagdating ng panahon. Kasi ginagago niyo isang tao. Kaya sino naman, mainis eh. Pinasa mo muna. Diniklara nyo na walang sakit sa utak. Tapos sa question lang. Binigyan nyo ng sakit sa utak. Namimira. Kasi naggastos ka eh. Tapos pabalikin ka. Halimbawa, bagsak ka uli. Hindi na ako bumalik. Kunin nyo na lang yung self-defense ko. Pagdating ng panahon, wag na lang kayo mag-ano ng warrant of arrest. Susundin ko yung 2 o 3 memo. Hanggat wala akong marinig na explanation, yung sinabi ko dito, para makatulong din sa mga tao, nasa inyo na yan. Kung anong deklarasyon namin sa inyo, anong i-judge namin sa inyo. Okay? Instead na hindi tayong magalit, marunong tayong tumulong, mainis tayo. So, sinabi ko na yun, yung expression ng ano ka, hello, ano ka, siniswerte, ano ka, buang, sa English pa, who are you? Are you idiot? What? Magalit ka talaga, yun nga lang. Sino nagpasimuno na expression na yan? Ba't ako natututo? Siyempre, mga Pilipino lang din. Mga buang din siguro nasaktan. Baga, nakakita na sa kanyang ugali. Tapos, nang gulang, lumabas yung ganyang expression. Ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Baga, may alitan na ba? Tapos, siguro magulang yung ginanyan niya. Bumawi, bumwelta. O, diba? Kaya nabuo yung salitang ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Kaya yan sa mga salitang magnanakaw. Laban sa mga magnanakaw. Ano ka? Hello? Mula sa presidente hanggang hari, princess, queen, o dynasty leaders, ano man yan mga organisasyon. Basta nagka-interest kayo sa kaalaman ng Diyos at nakawin ninyo at ginagawa nyo na ngayon, 100% yan, impyerno kayo. Totoo. Kahit iiyak ka pa ng dugo, apoy sa mata mo, impyerno ka na. Kasi hindi kayo sumunod sa plano ng Diyos, hindi kayo nagpasakop sa kamay ng Diyos. Ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Diba? Magalit kayo dun sa gumawa ng salita na yan. Nakakainis. Kaya,
yung words na yan, generalize yan. Mula sa ninakawan ninyo, mula sa kalit-litan, na yumaman kayo. Na yumaman kayo. Na yumaman kayo sa mga ginagawa niyong kalukuhan. Ito yung salita sa inyo. Ano kahil, lalo na ngayon, pag nagka-interest kayo sa kaalaman ng Diyos. Kung may ginamit, halimbawa, di ba, ako nagpaliwanag, halimbawa lang ako, anghel, may kaalaman ng Diyos para makatulong sa mga bansa. Diba? Ano ka? Hello? Sabihin pa naman na magnanakaw, ibigay mo sa akin yung kaalaman ng Diyos. Ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Ganito lang ang expression ko mga lords. Mainit kasi ulo ko eh. Iinis ako kasi nag-express lang tayo ng freedom, Wino. Tumawa ka na lang. So, nakita nyo yung suot ko, mga lods. Minsan kasi mga lods, pag artistahin ka, gawin mo na lang yung ganyang express. Isipin mo na lang artista, di ba? Nagpaliwanag na ako sa inyo eh. Minsan lang tayo naging artista sa Europe. So, yun po, mga lods. Artista lang, no? Ano ganilo? Ano ka? Siniswerte? So, kanina galit yun, patawa naman. So, ano tingin nyo sa akin? Buang. Eh, nagpaliwanag na nga ako, hindi nga ako buang kasi wala akong demonyo. Ibalik ko sa inyo. O, anong tingin nyo sa sarili nyo? Kung matamaan kayo sa ganyang expression, tapos kaniliwanag ko, kayo palang magnanakaw, magagalit talaga kayo. E, lalo na ngayon sa mga hacking. O, sa machines pa lang. Kung sasabihin ko siguro ng tao, baka patayin nyo. Sino may alam dyan? Yung mga kalakalan ninyo. Oh. Hindi na lang magsabi. Kasi malaking tao din yun eh. Hindi rin basta-basta. Niloloko nyo rin. Sa machine ninyo. Okay? Ano ka? Hello? Ano ka? Siniswerte? Tumingin ka lang eh. Nagka-interest ka na sa kaalaman ng ibang tao. Tapos ninanakaw mo para yumaman ka. O halimbawa sa mga verses na sinasabi ko, ninanakaw nyo. May tendency yaman at magkaroon kayo ng sasakyan at bahay. Papunta-punta pa ng ibang bansa kasi binibless kayo ng salita. Halimbawa lang dito ha, sa mga verses. Yaman kayo, makatira pa kayo ng mga babae. O tutuhanin ko na lang kayo. Para maiwasan yung mapunta sa impyerno kung talagang hindi kayo. Oh. Anong salamin gustong sundin nyo mga lods? Diba nagpaliwanag na ako? Alalahanin nyo na lang yun. Tsaka pag-aralan to. Ito mga bishop, mga president, queen, king. O sino man yan, mga leaders, pag-aralan nyo to ha. Pag natuto kayo, tanungin nyo sarili nyo pagkatapos. Ano ako, mapunta ba ako sa impyerno o sa langit? Langit, impyerno, asa ka. Magpili ka aning duha. Duha. Katar ba yan? Kanta lang tayo. Magpili ka aning duha. Reverse yan ha, Lods ha. Reverse yan. Pag-aralan mo. Pag nagkuha mo isang araw yan, maganda. Kasi sasakit mo na ulo mo dyan bago makuha yan. Pero kung matalino ka, mabilis, alam mo na yan. So, yun po mga Lods. Yung totoong expression ng ano ka, hello? Ano ka, siniswerte? Ano ka, buang? Who are you? Are you idiot? So, masakit, di ba? Masakit. Pagalitan nyo kasing gumagawa ng mga ganyang salita na hindi maganda, na masakit pala sa puso. Kasi siguro may problema ka rin. Gumawa ka ng karantaduhan sa kapwa mo. Kaya nakakreate siya ng ganyang salita para tirahin ka, para pahiyain ka, para matauhan ka, buanga ka. Oh, totoo. So, artista muna tayo. Oh, hope you many popcorn and popcorn and Sini Balot is brought to you by Budweiser and 7-Up and Rainbow. So, minsan mga Lods, kasi minsan na nga tayo naging artista sa barko, siguro nasa inyo na yan. Anong ginagawa ko dito? Pwedeng artista, pwedeng hindi. Nasa inyo yan. So, yan po, no, mga Lods. Kung gusto nyo matutunan isang bagay, ginaganyan-ganyan ko ganina,
Suot ko, doble-doble. Anong tawag nyo sa akin? Buwang o hindi? Nasa inyo na yan. Okay? At muna tayo mga lods. Nagutom ako. Sa mga kwentang bagay dito sa mundo. Hindi naman madala sa langit. Pagkatapos ng kamatayan, anong hinahabol mo dito sa mundo? Alam ko na. Bajay na. O sa Bisaya, bilat. At saka ano pa? Sa Tagalog, puki. Yan siguro habol ninyo. Kaya kayo nang luluko, magnanakaw. Diba? Sorry. That's part of education. Every day. Tinuro sa school eh. Kung di sana tinuro yung mga masisilang bagay na yan, di sana mabuang yung mga tao. Oh, problemahin yan. Huwag niyong problemahin yung mga matitino na ninakawan ninyo. Okay? Mag-ayos kayo. Baka mahuli ang lahat. Sino nakaka-relate mga lods? Pag-aralan nyo na lang yung sinasabi ko dito. Nasa inyo na yun. Kung talaswan kayo sa akin, nainis. Kasi nainis lang din ako eh. Paulit-ulit na lang. Hindi nakakaintindi. Lang busy sinilang sa mundo. Hydrocephalus talaga. Abnormal ba?